So bali ngayon, inaantay ko na lang yung isang gagawa kasi talagang hindi ko na kinaya dahil sinubukan ko siyang i-troubleshoot kagabi. Pero so ito nga pala yung pinaka heating system namin dito sa bahay. Ito yung pinaka furnace namin. So napakasimpleng bagay lang yung ginawa niya, pero syempre as an expert. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Elevate Mountain. Pinalik ng turning over. Alright, so today is fall season and right now it's plus 6 na. So nagsisingle digit na dito yung temperature. At kung kailan naman nag-fall at kung kailan lumamig yung panahon, saka naman nasira yung pinaka furnace namin. So yung furnace namin, siya yung heating system dito sa bahay, at kagabi hindi na siya gumana. Isa sa mga importanteng bagay yan dito, kapag may furnace ka, dapat fully functioning siya kasi siya yung magbibigay ng init sa bahay para to prevent, para ma-frozen yung mga pipe, and syempre ma-prevent yung pagmumoist ng loob ng bahay, especially right now na single digit na lang yung temperature dito. So bali ngayon, inaantay ko na lang yung isang gagawa kasi talagang hindi ko na kinaya dahil sinubukan ko siyang i-troubleshoot kagabi, pero wala, hindi ko magawa. Nag-try ako mag-YouTube, wala. Ayaw gumana ng YouTube University. So ayan, tumawag ako kaninang umaga. Tinawagan natin na gagawa is also Filipino. Ngayon sa bahay, sinusubukan namin paganahin yung mga portable heaters namin kasi kagabi sobrang lamig. As in sobrang lamig at talagang kumot talaga. Okay, so dapat may bumubugang hangin dito or may bumabugang exhaust dyan, pero wala. And yan ang naging problema ko kagabi, kaya sobrang lamig ng bahay. So ito nga pala yung pinaka heating system namin dito sa bahay. Ito yung pinaka furnace namin. Gabi ko pa siya sinusubukan, pero yung DIY wires na ginagawa ko is it's not really effective, and siguro may kailangang palitang switch or kung ano pa dyan. So I'll just leave it to the expert. Yung kanina nag-aayos kayo. So kasama ko si Boss Lito, siya yung gumawa, Green Department. If meron kayong mga HVAC or mga sa furnace, siya yung hahanapin ninyo. So ayan, salamat po. Okay, thank you. Sa Green Department. Thank you. Kaya Lito, napakabait, sobra. Thank you. Ikaw lang pala yung problema. Okay. Pambihira, yari si Arya ngayon kay mami niya. So bali yung naging sira is wala naman pala dun sa pinaka furnace. Ang pinaka sira is itong vent. So yung vent na yan, yung kaninang inalog ko pa, is napuno ng bato dito. Kaya nung napuno ng bato, ayaw lumabas nung exhaust. So yan yung naging sira at yan naging problema. So when it comes naman dun kay Boss Lito, yan, so shout out kay Lito Mendoza, siya yung may-ari ng Green Department. Napaka-accommodating, tinawagan lang namin siya kaninang umaga. Tapos biglang dumating naman ngayon. So napakabait, tsaka binusisi niya ng husto yung mismong furnace kung ano yung sira. Until then, lumabas siya dyan. Yun, nakita niya, inalog niya yung pinaka-exhaust at pinaka-vent. Mainit na naman yung bahay, magkakaroon na naman ng flow ng init. At ang masama nun, si Arya, yari sa nanay niya. Kasi nilagyan niya ng bato, binuhos niya ng bato dun sa mismong vent. Okay, so natapos na yung problema namin ngayon. So napakasimpleng bagay lang yung ginawa niya. Pero syempre as an expert, syempre ako hindi ko naman alam yun na simpleng bato, simpleng vent. Kaya minsan yung mga ganyang simpleng bagay natututunan natin. So napaka basic, no? Pero syempre, siya yung expert dyan. Napakabait na tao, sobrang approachable. Kung meron kayong mga problema sa mga furnace, yan, si Green Department, napaka-approachable. At syempre yung singil niya, hindi naman ganun kamahalan. Affordable, akala namin sobrang mahal. Pero syempre, as an expert, siya talaga yung mas nakakaalam yan.
hindi yan na ituturo lang basta-basta ng sa YouTube. Yan talaga may mga factors na kailangan rin i-consider. Kaya yan. Ngayong araw na rin ito, mamayang gabi, pupunta kami sa social ni Mary kasi kakasal nga siya. And dito sa Canada, mayroong mga social. May mga paraffle and yung mga proceeds ng mga maliligom nilang pera mapupunta mismo doon sa kasal nila. Parang tulong lang din. Pero sa Pilipinas kasi wala tayong mga ganyan na social na yan eh. Pero ngayon, papakita ko sa inyo mamayang gabi magi-start yon around 8 PM. You guys, this is so crazy! Why? So loud. Because they're not. Look at that! The disco put the music too loud! You guys, I'm literally sweating! Yeah! I was having a headache and I felt lightheaded and then I felt weak and then I feel so sleepy. At dito, syempre. At syempre dito may kainan din. Yung mga nandito. Si mama kasama. So pwede rin kumain. So yan. Yung mga pagkain din dito. Ayan, no? So nandun sila sa labas. Nandun. Masyado makaka-copyright tayo doon kapag doon tayo nag-vlog. So may mga prices doon. Kailangan bumili ng ticket. And then from here, merong eating area. So ayan. Ito yung mga pagkain nila, oh. Pwede na rin. Pwede rin yata dito, may bar din doon na pwede silang uminom. Tapos yan, ako kakain muna ako ng mga pagkain nila. So ano ba mga pagkain dito? Merong turon, vegetable, fruits. Yan, syempre doon tayo sa hindi bawal, which is lumpia lang tsaka manok. All set.